Tayo po lahat, mga minamahal ko, ay inaanyayahan tumayo. Magbigay galang tayo sa salita ng Diyos. Dadalhin po ng ating beloved co-preacher, Brother Pervin. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved co-preacher, Brother Lito Lumagi. Tayo po'y manalangin sa ating mahal na Panginoon. Mapagpala namin Diyos sa langit. Tao sa puso kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan na ikaw po naglangis na aming pagsamba sa lugar na ito. At salamat po mahal na Panginoon sa iyong presensya na nasa aming puso na natili na siyang silyo na kami mga tunay na mananamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Aming po nalalangin, muli sa unang dalangin ng aming ginagalang magulang sa iyo, patawarin kami sa lahat ng pagkukulang sa iyo at langisan mo yung salita na dalawang lingkod, samahan mo ito, yung pag-ibig at kapangyarihan. Ito aming samot dalangin at aming sinasaway lahat mga lang ng kamay sa pagpapala salita ng malapit. Demons of unbelief and doubt, power of darkness, cast out in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Ang lahat mo singgit, praise the Lord. Pumalakpak tayo na malakas sa ating pinakamalang Panginoon. Hallelujah. At salamat sa ating mabait na Diyos, mga minamahal. Praise the Lord na tayo ini-revive, binigyan ng tagumpay sa ating midweek service. Amen. Busog na busog tayo, lalo na sa mga patotoo. Amen. Palakpakan po muli natin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. At bago pong lahat, ating po munang pinapabutas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsambay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At patuloy po tayo nagbibigay ng dobling pagrespeto at patuloy pagpaalaala, pagpapahalaga sa mga gintong turo at aral po ng ating beloved na Pastor, Wildistrad Almeida, ating beloved na Boston Pastor, Lina C. Almeida. At tayo po ay nagpapaabot niya ng ating pagrespeto at pagbati sa lahat beloved Almeida family. At ganoon din po sa ating beloved preachers. Ang magandang gabi po sa po ng kanyang buong minamahal na pamilya. At sa ating mga kapwa, mga aral, kapwa, manggagawa, sa lahat ng ating beloved webcast viewers, sa lahat ng pinalanggang kapatiran, magandang gabi po. At sa ating mahal na bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na muli. Taas na pagpaparangal ay para lamang sa Diyos na mapagpala na sa langit, buhay, sa pangalan ng ating pinakamahal na Jesus. Pumalakpak po muli tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Napakabilis talaga ng oras, mga minamahal. Kaya hindi natin po tatagalan ang mensahe po ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Ito po'y may pamagat in God's hand. Nasa kamay ng Diyos. At mga minamahal, dadako na tayo sa ating pong keyboards, mga minamahal. Ating pong, hindi po, pakibasa sa aking kapwa mga ngaral. Bida preacher board sa ating pong Jeremias 18:1-6. Praise the Lord. Sa aklat ng Jeremias, kabanata 18, ang talata ay 1 hanggang 6. Ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na nagsasabi, Dos, ikaw ay bumangon at bumaba sa bahay ng magpapalayok at aking iparirinig sa iyo ang aking mga salita roon. 3, na magagayoy bumaba ako sa bahay ng magpapalayok. At narito, siya ay gumagawa ng kanyang gawa sa magitan ng mga gulong. 4, at ang mabasag sa kamay ng magpapalayok ang sisidlang putik na kanyang ginagawa, ay gumawa siya uli ng ibang sisidlan na minagaling na gawin ng magpapalayok. 5, na magagayoy dumating sa akin ang salita ng Panginoon na nagsasabi, 6, O sangbayan ni Israel, hindi baga ako makagagawa sa inyo ng gaya ng paggawa ng magpapalayok na ito? Sabi ng Panginoon, narito, kung paano ang putik sa kamay ng magpapalayok, gayon kayo sa kamay ko, o sangbahayan ni Israel. Amen. Palakpakan natin yung banal salita ng mahal. God bless you po sa ating beloved brother Anthony sa pagkabasa na yan, ang banal salita ng mahal. Ang mahal na Panginoon po, ang siya pong magpala. Dito sa talata po ating pong nabasa, sa madaling sabi nito, ang buhay pala ng mga totoong naglilingkod sa ating pinakamalang Panginoon, wala na sa kamay ng kaaway. Wala na sa kamay ng sanlibutan. Wala na sa kamay natin ng ating buhay. Nasa kamay na pala ito ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya kung ang ating buhay ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon, dapat hindi tayo mag-alala sa ating kinabukasan. Hindi nagmamadali na makamit ang mga ninanais na pagpapala
At hindi natin pwedeng pangunahan ang plano ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay, kundi ang dapat nating gawin ay laging sumampalataya, maging sunod-sunuran sa nais at gusto ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang tadhana o patutunguhan natin ay nasa perpektong plano ng ating dakilang Diyos. Kahit mawalan tayo ng ating buhay, hindi tayo bibiguin ng ating mahal na Panginoon. Yung buhay na palakpak po para sa ating pong pinakamahal. Kasi pinadala ito sa propeta Jeremias para iparating sa pinalanggang bayan ng ating mahal na Panginoon noon. Amen? Pero sa panahon ngayon, yung mga pinalangga na ng mahal na pabilang sa Jesus Miracle Crusade, International Ministry, the new generation Israelite, mga anak ng Diyos, hindi na mga naglilingkod lang sa ating buhay na Diyos, kundi tayo mga anak ng ating pong pinakamahal na. Bilang anak ng Diyos, mga minamahal, ang buhay po natin, mga kontrolado na ng ating pong pinakamahal. At tayo po'y dumadaan sa proseso ng ating pong dakilang Diyos. Kaya mararamdaman natin, mga minamahal, di basta-basta yung ating paglilingkod sa ating pong pinakamahal na Panginoon. Minsan, maramdaman natin na grabing kabigatan. Amen po ba? Mga minamahal, na halos sumurinder na tayo. Pero ito pala ay mga proseso ng ating pong pinakasama sa pinakita ng mahal na Panginoon kay Prophet Jeremias, mga minamahal, ang ginagawa ng isang magpapalayok. Hindi pala basta-basta gumawa ng palayok. Dahil yung clay na ginagamit ay special. Amen po ba? Mga minamahal. At ito po, mga minamahal, pagka binubuo, mga minamahal, praise God, ay kinalabasan nito isang perpektong palayok. Dahil ito po, mga minamahal, praise God, talagang dumaan sa proseso. Mga minamahal, nadaan pa nga ito sa apoy. Mga minamahal, para maging matibay. Mga minamahal. At sa panahon natin ngayon, mayroong pinakamahal na palayok. Nasa China. Nagkakahalaga sa pera natin na 2.1 billion. China lang ang pera kami may ginawa, mga minamahal, na perpektong palayok. At siya po ngayon, mga minamahal, ay lalong nagiging mahal, mga minamahal. Pero sa spiritual, mga minamahal, ang Kristiyano ay tinutulad sa sisidlang putik. Amen po ba? Na ang putik na ito yung Kristiyano na dati basura lang. Sarap pa naman, pinulot na mahal na Panginoon dahil sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, nagkaroon tayo ng libreng kaligtasan. Nalinis tayo, naging born again Christian tayo. At totoong born again dahil nagbago ang ating mga buhay. Palakpakan po natin ang ating pong pinaka. At ngayon, tayo po, mga minamahal, praise God, ay nagiging karangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bagaman tayo po ay sisidlang putik, hindi basta-basta nilalagay sa atin, hindi po bulaklak. Hindi po, yung iba pera eh. Amen po ba? Mga minamahal, ang nilalagay po sa atin, yung banal na Espiritu ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang banal na Espiritu naghihimala. Amen po ba? Ibibigay kapangyarihan, katapangan, mga minamahal, upang tayo po, mga minamahal, ay patuloy sumasampalataya at maging sunod-sunuran, hindi po sumusupak, hindi po nagiging rebelde sa nais na gusto at na ating pinakamahal. Kundi naging sunod-sunuran tayo kahit mawala man ang ating pong buhay, mga minamahal. Kahit may kamatayan man itong buhay na ito, mga minamahal, praise the Lord, tayo po, mga minamahal, praise God, ay ganansya pa rin. Pakinabang pa rin, mga minamahal. Pagpapala pa rin, mga minamahal. Dahil ang nagplano ng ating buhay ay ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pag ang Diyos nagplano, siyempre, dili masayop. Hindi magkakamali. Kundi, perpekto ang plano ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kahit ito po ay may kamatayan, mga minamahal, praise God, patuloy pa rin natin, mga minamahal, makakamit, mga minamahal, praise God, ang mga plano ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Praise God. Kaya nga po sabi po dito sa Juan, ating pong basahin, mga minamahal, 11:25 hanggang 26. Praise the Lord. Sa aklat ng Juan, Kabanata 11, ang talata ay 25 hanggang 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na maguli.
at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamamatay, gayon may mabubuhay siya. 26. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi magmamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito? Amen. Palakpakan po natin ang banal na salita ng ating pong pinakamahal. Everybody shall praise the Lord. Hindi tayo mabibigo sa perpektong plano ng ating mahal na Panginoon dahil ang ating dakilang Diyos, sabi niya mga minamahal, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. Siya ang Diyos na buhay at nagbibigay ng totoong buhay na walang hanggan. Amen po ba? Mga kaya ating beloved friends in the Lord, naging ehemplo, naging modelo, mga minamahal, sa panahon ng ating pong paglilingkod na ito, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, hindi po siya sumuway. Hindi po siya nagrebelde, mga minamahal. Sa harapan ng ating pong bagkus, mga minamahal, nakita natin ang paglilingkod ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Sila po'y nananatili sa pananampalataya at naging sunod-sunuran sa nais as gusto ng ating pong pinakamahal na Panginoon dahil nasa kamay ng mahal na Panginoon ang buhay ng ating magulang sa mahal na Panginoon. Everybody shout hallelujah. Everybody shout praise the Lord. Kaya kahit kamatayan, hindi nila kinatakutan. Amen po ba? Dahil hindi patay ang Diyos natin. Mga minabagaman, mamatay nga tayo, pero mabubuhay tayo. Dahil ang Diyos natin buhay, nagbibigay buhay sa mga sumasampalataya ang naging sunod-sunuran sa nais ng ating buhay na Diyos. Yung buhay na palakpak mo muna sa ating malapay. At may modelo ito sa Biblia din, mga minamahal. Basahin natin ay 2 Korinto, Kapitulo 8, mga minamahal, ang talata ay 1 hanggang 5. Praise the Lord. Sa aklat ng 2 Korinto, Kabanata 8, ang talata ay 1 hanggang 5. Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. 2. Kung paano sa maraming pagsubok sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. 3. Sabagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpatuto ako at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. 4. Nalubhang ipinamamanhik sa amin na tungkol sa biyayang ito at sa pagkikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. 5. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin yung banal na salita ng ating pinakamalang. Macedonia, ang church sa Macedonia, naging modelo sa mga churches. Mga minamahal, nung panahon, dahil sila po ay tinawag na liberal soul, mga Kristiyanong di kuripot. Sila po mga Kristiyanong mahinatagon sa Bisaya. Mga Kristiyanong mapagbigay sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Pag-araw ng simba, hindi nag-absent. Pinagpala mo, nasa kahirapan, sumasagana sila sa paggawa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpakabanal, nag-ayuno, nagbibigay ng higit pa sa kinakailangan sa gawain ng mahal na Panginoon. Itinuturo ng mga banal ng ating pinakamahal na Panginoon. Hindi sila una nagpapasakop sa tao, sumusunod sa kalooban ng tao, sa mga banal ng ating mahal na Panginoon. Bagkus una muna sumusunod sila sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Mga minamahal? Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Ang pagsunod sa mga katuruan ng mga banal ng mahal, kalooban din ng Diyos yan. Nasa proseso pa rin yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, upang tayo po, mga minamahal, maging perpekto, maging sakdal.
Amen po ba? Sa pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Bagaman ito'y mahirap, dahil hindi lang sa pagpapala ka, ginagawa mo ito, mga minamahal, kundi kahit dumating pa sa iyo ang matinding kahirapan, pag-uusig, mga minamahal, maging ang buhay mo makabingit man sa kamatayan, mga minamahal, ginagawa mo ito patuloy, mga minamahal, na sumasampalataya ka, ang nagisunod-sunuran ka sa nais at gusto ng ating puwing nakamamahal. Dahil kung mamatay ka man, mga minamahal, mabubuhay ka dahil ang Diyos nating buhay at nagbibigay ng totoong buhay na walang hanggan. Yung buhay na palakpak po para sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sumasampalataya baga tayo sa salita ng mahal Pinoon. Sabi nga dito, amen po ba? Mga minamahal, sumasampalataya ba tayo? Yung buhay na palakpak po sa ating pong dapat lang. Kaya dyan tayo hinubog ng ating beloved parents in the Lord para mawala yung ating mga doubt. Amen po ba? Sa ating mga obligasyong patakaran ng iglesia, ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Kasi pag hinubog ka sa panampalataya, maging dalisay ang panampalataya mo, mga minamahal, ito po ang gagawa ng walang tigil sa pagsunod sa kalooban ng ating pong pinakamamahal. Dahil pag hubog ang iyong panampalataya, mga minamahal, hindi ka matitinag. Amen po ba? Mga minamahal, ano man dumating, hindi ka mabalaka, hindi ka mag-aalala. Amen? Maging sa panahon natin ngayon, maraming tao na nag-aalala. Pero kung hubog ang ating pananampalataya, mga minamahal, praise God, sa pamamagitan, mga minamahal, ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mananatili tayo sa makapangyarihang kamay ng ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody, kaya tapat ang pangako. Amen po ba? Mga kunit, kinakailangan lang talaga nating tiisin. Amen? Mga minamahal, ang nais at gusto ng ating nais gusto ng mahal na kasi sunod-sururan lang tayo. Amen po ba? Di pwedeng lilis sa kanan, di pwedeng sa kaliwa, kaya basahin mo man ang Biblia para pagpalain ka sa iyong kinabukasan, sa lahat ng minimithi mong pagpapala, sunod lang. Amen po ba? Sa gusto at nais po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil pag hindi ka sumunod, hindi ka talaga pagpapalain. Amen? Pag mainip ka, pangunahan mong mahal na Panginoon, mapapahama ka pa. Dahil bakit? Nasa kamay na ng Diyos ang ating buhay at meron ng perpektong plano ang ating mahal na Panginoon. Ang susi lamang para 100% maging perpekto. Mga minamahal, ang ating buhay sa pagbabalik ng ating pinakamahal na Panginoon, huwag tayong mapagod na maging sunod-sunuran, manampalataya sa nais at gusto ng ating mahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, mga minamahal, diyan natin, diyan darating ang pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin Hebreo 10:36-39 po. Praise the Lord. Sa aklat ng Hebreo, Kabanata 10, ang talata ay 36 hanggang 39. Sabagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. 37. Sabagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. 38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. 39. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa may mga pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung bawat salita ng mahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Praise God. Kinakailangan talaga natin tiisin. Amen? Mga minamahal, ang nais at gusto ng ating pong
pinakamamahal na Panginoon. Dahil di tayo malulugi. Amen po ba? Mga minamahal. Hindi tayo mga minamahal mawawalan. Bagkus magkaroon pa nga tayo. Sagana pa ang ibabalik po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kailangan mo lamang tiisin na gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi sinungaling. Sabi nga sa Biblia, sa last verse natin, kahit kaliit-liitang pangako ng ating mahal na Panginoon, hindi po siya nagbigay ng kabiguan. Bagkus lahat tinupad ng ating pong pinakamahal. Maging ang langit, ang buhay na walang hanggan, walang imposible sa Kanya. Dahil siya ang may hari ng langit. Siya ang may hawak ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin po natin yung last verse, mga minamahal. Unang Hari, 8:56 po. Praise the Lord. Sa aklat ng Unang Hari, Kabanata 8, ang talata ay 56. Purihin ang Panginoon na nagbibigay kapahingahan sa kanyang bayang Israel. Ayon sa lahat ng kanyang ipinangako, walang nagkulang ni isang salita sa lahat niyang mabuting pangako na kanyang ipinangako sa pamagitan ni Moses na kanyang lingkod. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Singgit, hallelujah, praise the Lord! Hindi lang ito nakasulat na ating binabasa Amen po ba? Ito po ay totoong nangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya lahat nga tayo may patotoo Amen po ba? Na totoo ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon na ating pinagsusumikapan, pinagtitiisan, na sundin at sampalatayanan. Amen? Kaya tayo pinagpala, pinutiksyonan, pinagaling ang karamdaman. Praise the Lord. Pinadama niya ang kanyang banal matamis na presensya. Higit sa lahat, ang langit ibibigay sa atin. Ang makatira sa buhay na walang hanggan. Kung iisipin natin, tayo basura lamang. Yes, hallelujah. Sa harapan ng ating mahal. Ngunit napili tayo upang tayo mapabilang sa pangangalaga ng totoong tao ng Diyos. Ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, at makapaglingkod tayo sa buong katotohanan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil siya po, mga minamahal, ang perfectong Diyos na makapagperfect sa bawat isa sa atin at magbigay ng perpektong biyaya habang tayo naglilingkod. Totoo yan. Sabi ng ating mahal pastor, kahit wala ang langit Amen. maglilingkod siya Bakit? Lupa man, parang nasa langit ka na rin. Bakit? Lagi mong kapiling ang Diyos sa pamamagitan ng laging kumikilos ang presensya ng mahal na Panginoon. Kahit saan man tayo pumaroon, mga minamahal, nandiyan ang kamay ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil ang buhay natin wala na sa sanlibutan. Hindi na natin pag-aari. Hindi na rin pag-aari ng kaaway ng mahal na Panginoon. Siya na ang nagmamay-ari ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya purihin natin ang Panginoon. Sabi sa banal na kasulatan. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Awitan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa oras na ito. Dahil wala naman tayong maibayad. Wala tayong maiganti, mga minamahal. Sa kagandahang loob ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, kundi ang hinihingi lang ng mahal na Panginoon, heartily. Lagi tayo magpuri. Lagi nating pupurihin ang banal na pangalan ng ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord!